Okay, 1, 2, 3, go. What's up mga kabalitaktakan? For today's episode, I am not here as your host. Okay, ipakilala mo na ako. So ito na nga. Hi everyone! By the way, welcome to another episode ng Kabalitaktakan. As we all know, March ngayon and isa sa pinaka-sineselebrate natin is yung Women's Month. That's the reason why we have her, Izzy, one of the main hosts ng ating Kabalitaktakan at the same time, na nandito siya para magbigay at maging, pinaka-main topic natin as of the moment. So, unlike sa inyong mga nakikitang mga, previous episodes, nag-host! hindi mapigilan! So, kunyari, hindi ko pa interview. So, ngayon, hindi yung mga normal settings na nakikita niyo sa aming mga episode. Kasi lumipat na kami. Para may emotional talaga na venue. Lumipat kami guys, para sa inyo. So yun na. So let's start. By the way, ito na yung idea natin for the core experience mo and the same time ng personal growth mo, darling. So yun nga. Ito, simulan na natin. The first question is, so, paano nakatulong yung QUAR sa yung personal growth and confidence? Madami. Kasi sa mga hindi nakakalam, kasi little lang din naman kami nag-video, lumabas sa social media. Dati talaga, super timid ako. Tapos parang itsura ng Ganyan na ako dati. Tapos kung napanood niyo din yung aking episode sa podcast, talagang lahat sila sa choir is witness. Kung gaano ako katahimik, yung nasa dulo lang, tipong pinapa-guidance pa yung magulang ko para itanong bakit daw hindi ako nagsasalita. Ganun siya. Pero nung mga recently, na-appreciate ko na talaga yung pagiging member ko sa choir. Doon kasi lumabas lahat eh. Sabi nila, nag-bloom daw ako, naging vocal daw, naging madaldal, naging OA. Nakulog yun talaga niya. Feeling ko personality ko talaga siya, pero hindi ko na siya malabas. So ngayon, nagkaroon ako ng feeling na belong ako sa isang group. Doon ko nalabas yung totoo kong personality, kung sino ba talaga ako. Gaano ka ka-creative? Kasi kung hindi nyo po nalalaman, isa siya sa mga utak kung paano kami nakakabuo ng mga ganitong klase. Nagkakilala kami or nauna ko siyang na-witness na tahimik. Pero kasi nung nag-usap na kami, hindi ko na-feel. Pero in which hindi ko alam na ganun ako ka-creative. Nung nasali lang ako sa TAC, hindi pala nung nasali, kasi 10 years ago ako nasali. Pero kumbaga nung naging isa ako sa mga brains nga, sabi niya, ng choir, dun ko kasi na-start ma-appreciate yung pagsali ko dito sa org. Tapos dun ko na-realize na meron pala akong creativity, meron pala akong creative juices na akala ko wala siya. Kasi kaya nga ako nag-stay sa course na hindi creative. Kasi nga, akala ko talaga, hindi ako creative. How about, is there a particular performance ng choir na nagkaroon ng impact sa'yo? Ako, yung mga masses lang. Okay. Kasi, ayun nga, na-mention naman namin before na hindi talaga kami concert choir. Hindi kami performer. So, nagkaroon kami ng mga clients in the past. Pero, kasi yun parang para sa akin, bonus na lang yun kapag nagkaroon kami ng clients and all. Pero para sa akin, ang pinaka-best performance ba, is yung yung kapag kumakanta kami sa Mega Mall, talaga. Every time yan. Kasi, napansin ko kapag kumakanta kami, especially recently, simula last year, na nag-improve talaga yung pagkanta namin. Yung mga tao talagang hindi umaalis hanggat hindi namin natatapos yung recessional, which is, yun talaga yung parang, kahit naka-4-5 kaming bus sa isang araw. Pero pagka pinapalakpakan kami, tas binivideohan kami, tas hinintay kami ng mga tao, parang yun yung nakaka-touch ng puso para sa akin. Yeah, kasi at the same time, yung setup, I think, na much madali mo silang nadidinig, nakikita. So, yung interaction nila or yung nagiging, paano nila nare-receive yung dinideliver natin ng message through singing, nakikita natin agad. So, mabilis na nabibigyan ng relevance yung naging performance natin sa church. Tsaka doon din natin nalalaman na nag-improve talaga tayo sa pagkanta. Kasi sila yung mismong nag-feedback. Kasi sila yung nakakarinig Sila yung nakakakita kung paano kami kumanta, paano kami mag-perform. Kaya parang mas nakaka-touch talaga ng puso kapag sa kanila galing. Dati, gustong-gusto natin matuto.
Kasi wala tayo. Parang onti lang yung kaalaman. Okay na tayo noon ano na tayo. Pero ngayon, yung nangyayari, alam mo yun, sa kanila okay na, pero sa loob natin, may mali, may kulang pa, may i-improve pa. Natuto tayong hindi makontento sa pag-aaral, lalo na sa improvement. Kasi nga, ano nga, di ba, never ending nga yung pag-aaral. Siya po pala ang nagli-lead at head ng alto. Lagi nga po sila lang yung perfect attendance eh. Kasi nga yung perfect attendance ng choir mismo, nasa akin. Sa bagay. Yun din yung isa doon. So yun, by the way, may parking paborito ka ba na kanta ng choir? Secret. Bakit pwede siya nag-iigil din? Ako, para sa akin talaga, dalawa. Ano ko may title? Okay. Katayin mo, tapos si Papa. Comment nyo na sa comment nyo. Comment below. Nice. Ay, hindi, tatlo pala. Ano title ito? Sige, katayin mo. Tatlo pala. Yung una is yung, oh, Diyos, ikaw. Parang ako din yata, kailangan ko. Loob ko ikaw, ang tanging nauuhawa ko. Ayan, kasi parang natatouch ako kapag pag kinakanta, every time na kinakanta ko siya, naiiyak ako na ewan na masaya. Parang, touch kita ha. Charot. Pag kinakanta ko siya, parang, ewan ko ibang epekto niya sa akin. Sa bugso ng damdamin. Paano ulit? Ayan, okay na, be? Yung director ko kasi. Yung director ko nagagalit. Pangalawa is yung kanungan ba yun? Yung Yahweh. Yeah. Ayan, kasi isa yan sa mga talagang trademark ng choir. Pero disclaimer lang, hindi sa amin originally yung kanta. Pero every time kasi na pino-performer, kinakanta namin siya, talagang maiiyak ka. Kaya panoorin nyo na yung recent upload na. Nag-promote na naman. Kaka-upload lang nun guys. Yun yung naganap doon sa may San Juan, Batangas. Again, thank you so much doon sa grupo na nag-help sa amin sa may Nepomuceno Church sa San Juan, Batangas. Third and last is yung I Will Sing. Okay. Like yun yung, ewan ko, feeling namin yun yung kanta na hindi kami magsasawa. Like, isa pa siya sa trademark ng Assumption. Isa talagang kapag kinakanta namin, talagang inaantay ng mga tao na matapos. Tsaka isa pa, kunwari, nagbago kami ng exit ng recessional. Kunwari, nagpagbabasbas kami. Talagang yung mga tao, nakaabang pa din na ganyan. Tapos hindi sila aalis. So, gano'n na, sige na nga, mag-I will sing na nga tayo. So, mag-I will sing na. Hindi na namin makanta ngayon kasi Lent season. By the way, is there a time na tingin mo naka-help, maka-cope up sa'yo yung, or sa stress ngayon? Imposibleng wala kang pinagdadaan ng stress. Lalo na at nag-OJT ka and then you're also helping the choir itself in managing. So, tingin mo, may naka-help ba yung choir kung paano mo ma-handle yung stress? Oo. Additional works. Para nakadagdag pa pala. Hindi. Isa kasi ako sa mga tao, hindi ko alam kung ako lang yung ganito. Pero ako yung tipo ng tao na nakaka-develop ako ng anxiety kapag wala akong ginagawa. Na parang, oh my gosh, feeling ko, malito, na hindi ako busy. Ang pinaka-magaan dyan, yung mga nasa edad ng yung mga senior moments, may mga tinatawag na senior, correct me if I'm wrong guys, yung mga tinatawag na senior, o kaya yung mga kapag nito is yung mga senior moments na talaga. Yung idea na pag wala silang ginagawa o wala silang tinatrabaho o iniisip, mas lalo silang feeling nila magkakasakit. Meron kasi tawag na good and bad stress, di ba? Okay, yes. Good stress kasi is kapag sa-stress ka, pero maganda kasing result, so nasa-satisfy ka. Pero pag bad stress kasi, yung nasa-stress ka, pero ang effect is negative pa din. Mm-hmm. So for me, yung pag-asikaso ko dito sa choir and everything in my life, good stress siya. Kasi at the end of the day, parang masasatisfy ako na, shucks, may natapos ako. May naano ko sa to-do list ko. Ganyan. Pangalawa kasi is yung mga tao itself. Kasi kapag ako nababurn out na talaga sa life ko in general,
Para ito, kunwari, hindi ako, parang hindi ko feel ngayon na kumanta, so parang ayoko pumunta. Yung mga yan, susugod yan sa bahay. Hindi ka pwedeng muna, hindi ka labas tayo. Gaganon yan. Tapos mawawala na yung worries ko, yung stress ko. Tapos meron pa kaming member na guidance counselor. So, may nakakausap kapag pagka everything's not going well, pwede ko silang malapitan or makausap kasi that's what family meant. In terms of support system naman, do you think na yung core, parang ganun din naman yung naging question, na nakatulong siya sa'yo? Kasi kung ganito na yung nangyayari, ibig sabihin, nafe-feel mo na yung mga members ay hindi nagpapabaya sa isa't isa? Kasi, ewan ko siguro kasi yung, iba dyan, basher, charot lang. Joke lang guys. Pero yung iba kasi baka isipin na ang fake kasi may camera, na puro family, ganyan-ganyan. Pero to disclaim lang, hindi kami perfect choir. Wala namang perfect organization or group eh. Siyempre, dumadating sa point na nagkakaroon kami ng misunderstanding, nag-aaway kami, nagkakaroon kami ng samaan ng loob. Normal siya. Kasi kahit sa pamilya, nangyayari. Mas hindi nga daw normal pag walang nagaganap na sa pamilya naman nangyayari din yan na nagkakaroon din ng hindi pagkakaintindihan. So may ganun din kami guys. Hindi porket nakikita nyo kami sa social media na masaya, nagbabanding, ibig sabihin, hindi kami nagkakaroon ng problema within the group. Pero for us kasi, hinahandle namin siya professionally. Lahat kami, pamilya, lahat kami magkakaibigan. Pero sinaset aside namin yung personal na relationships namin na yun dun sa professional na ginagawa namin sa choir. So I think isa yun sa dahilan kung bakit naging maganda yung foundation and yung support system na meron kami sa choir mismo. Para sa akin, malalim na ang meaning ng TAC sa akin. Siguro yung mga bago, hindi pa nila masyado na-feel. Pero yan, feeling ko sila Brian, sila nagsastart na nilang ma-feel. Kasi si Brian, na-help na natin ngayon, tsaka yung iba pang mga nangangailangan ng tulong, talagang open kami. As long as ready din sila to open up to us. So, ayun, sobrang para sa akin, TAC is a family. Katulad ng sabi ni Kuya Rocco sa episode niya. Kasi talagang strong ang aming support system sa grupo. Which is totoo naman talaga. Kasi yun din naman yung sinabi namin ever since na kailangan natin maging open sa isa't isa. Kasi pag naging member ka ng TAC, it's a lifetime na Lifetime na siya. Kasi ang main goal namin is to serve the Lord. So yun. Lifetime, wala siyang unending. Lagi namin inuulit-ulit yan, guys. Kung sino man yung mga solid followers namin, lagi niya nadidinig sa amin yan. Kasi yun talaga yung pinaka-idea natin. Pag nakita niyo kami sa personal pa-picture kayo kaya. Again! Ay, sorry guys, wala ba kami sticker? Bigyan niyo po kami muna ng pagkakataon. Pasok naman tayo dun sa idea nung personal commitments mo. Okay? Lalo na sa professional. Ikaw bilang isang student at intern, yes. Paano mo nababalanse yung academics at commitment mo sa choir? Uy, sinabi ko din yan sa vlog ko. Panoorin niyo yung vlog ko. Ay, siyang. Selfie promotion! Sideline! Ilalagay naman sa description box. It's a selfie promotion! Sideline! Sige, una sa lahat, ano bang ginagawa ko sa choir na to? Sige, so i-list down ko lang guys. So ako ay isang BSA student. So alam naman siguro ng lahat na mahirap yung course. Ano ba yun yung director ko? Storbo. So BSA student ako. Tapos OJT everyday. Kasi yung ibang school kasi, kapag nagpapa-OJT sila, parang wala na atang class. Pero ikaw meron pa. Meron pa. May klase pa ako, may PE pa ako, tsaka may subjects pa ako na iba. Tapos at the same time, nagtitesis ako. Tapos aside from that, may sidelines ako. May mga tinatanggap ako na sidelines na related din sa industry. Sa course, I mean. Tapos, sa school lang yan. So, meron akong love life. Sa choir, ano bang ginagawa ko? Sa choir, ako ay leader. Okay, ako? Alto leader. Part ng execom. So, executive committee ako. So, isa ako sa talagang backbone ng choir. Ako ay treasurer. So, ako din yung nagpa-prepare ng financials, naghahawak ng budgets, nag-aalat, content creator at editor. Isipin nyo na lang ho ha, dagdag huyad na sa mga una niya nabanggit kanina.
lahat yan. So, ito episode na to ako dun mag-edit nito. Ano ba bang ginagawa ko? Tumatumbling. So, ayun nga. So, na-vlog ko din to nung nakaraan. Kasi, sabi ko nga, if you're wondering, paano ko napagkakasya yung oras ko? Sa totoo lang, hindi ko din alam. Kasi everyday, Monday to Friday, maghapon, OJT, pag-uwi, thesis, tapos edit, tapos content. Minsan nga habang nagkatrabaho din eh. Minsan habang nasa break time, lalo na sa break time. I don't know nga kung nakapag-lunch pa to. Pag nasa break time, kami din ang magkakausap. Nag-a-update ng, okay, ito yung next ano po. So, gano'n na po yung dedication siguro. So, sa Saturday, may classes ako, may quizzes, may exam, minsan reporting. Tapos may rehearsal ko. Tapos nagpiprint. Ako din yung nagmamanage ng print out pyesa namin. Sunday, may serve. So, kapag Sunday, hindi na ako pwede mag-schedule ng iba kasi maghapon na yung ganap namin pag Sunday. Tapos Monday na naman. So, ganun yung schedule ko. So, ano ulit yung tanong? So, ang dami nakalimutan ka. Katulad Paano sa lahat, ma-manage? paano mo pa na-manage? Paano mo pa nababalance? Para sa akin kasi, time management talaga. Parang nga wala nang manage. Parang wala. Wala na rin time. Kulang na rin yung 24 hours. Hindi, question. Tingin ko na lang, ang right question na lang. Kasi sa dami na nangyayari, ang pinaka-ano kasi nun is, wala ka nakaligtaan. Yun yung isa sa masasabi ko at isa ko sa magpapatunan. Walang napapabayaan. Kasi lagi din namin siyang inaalala, even before, lalo na pag may exam or what, yun naman ang lagi naming usapan eh. Our main, pagdating sa mga ganon, school. Tapusin yan, ayusin, ganitong gaganapin. Isa magpapatunay dyan yung mga students na member namin. Kung gaano kami ka-strict pagdating sa mga ganap ng schools, walang mangungwestiyon, walang magagalit. Lalo na, kasi unang-una, it's your ganap na inaano namin. So, yun yung masasabi ko na ngayon, ang tingin kong question na lang, tingin mo, nabi-burnout ka ba? Hindi. Ito nga sasabihin ko Kasi sa punong-puno ha, punong-puno. Actually, hindi. Kasi sinasabi din niya ng jowa ko na parang, hindi ko ba natotoxican? Kasi ang dami naman ginagawa, ganyan. Tapos minsan, di ba nag-aaway pa sa mga group chat natin. Pero para sa akin kasi, as long as gusto mo yung ginagawa mo Sa totoo lang guys, mas nababurnout ako sa course ko. Kasi sa choir. Iniluloko ko nga sila, sabi ko, mag-full-time na kaya ako sa PAC. So, I think yung follow-up question din doon is yung idea ng, may strategies ka ba na ginagamit para ma-manage mo yung time effectively? Bala ko na mag-hire ng secretary. Papunta na pala. Hindi kapag kasi Future plan pala ang tinutukoy niya. Hindi kasi kapag ganun kadami talaga yung ganap sa schedule, hindi naman maiiwasan na may nakakaligtaan ako. Nagkakataon lang talaga na lalo na kami tatlo, wala yung isang host ngayon kasi nag-ooperate siya ng camera. Nagsasaluhan kami. So, pag may mga times na, hindi ako makakapunta, ganito, gagawin nyo, ganyan. Nagsasaluhan kami. Which is yun yung maganda kasi yun nga, hindi nga maiiwasan sa schedule. Talagang habol lang talaga. Dadating yung point talaga. Pero ang ginagawa ko ngayon is to-do list talaga. Tapos nilalagay ako ng reminders. Para nagpop up na lang siya sa phone para hindi ko nakakalimutan. Tapos gumawa din kami ng sheets. So doon kami nagtatrack ng progress, anong contents yung to be posted or in progress, ganon. Sa school naman, meron din kaming sheets na ginawa para hindi din namin makaligtaan yung dapat gawin sa thesis. Sa work naman, sa totoo lang, yung work ko kasi very Excel intensive. So lahat ng talaga, nasa QuickBooks and Excel kasi nga accountant ako. So mas mabilis. Mas mabilis na tandaan ko ang dapat gawin, paano computein, ganon. So, pero overall feeling ko, talaga yan nasa sayo. Nasa sayo kasi kahit naman mag-list down ka ng kung ano to-do list mo, kung di mo gagawin or di mo tatapusin, wala din. Hindi, kung puro ka excuses, diba? Which is totoo naman yun, nangyayari yan sa atin lahat. Na mas marami pa yung excuses natin kaysa gawin yung mga bagay na dapat gawin. Katulad nung Aminado naman kami minsan. Pero, tinitake kasi namin yun at kahit papaano na pahinga. Minsan kami na yung nagsasabi, pag hindi matutuloy yung isang balak namin na ganap, sige, pahinga na natin to.
Kahapon, dapat meron Pero din. yun din yung maganda kasi alam nga ng karamihan sa choir nga namin na halos kaming tatlo nga yung kumikilos palagi, yung talagang nag-aasikaso, yung halos spoon-feed na namin sa kanila. So kami lahat gumagawa. So sila na din minsan yung sasabi na, kami na bahala, ano bang gagawin? Yes, yun yung maganda. So yun yung napansin ko talaga sa choir na talagang saluhan talaga. Kapag nakikita nila na, masyado na ginagawa, marami na ginagawa sa MJ, so kami naman, ganyan. Or kaya distribute nyo naman yung workloads. Ganyan, yun yung maganda. So yun. Thank you so much. Wow. So by the way, ito nga yung isa sa idea naman. Tingin mo, meron bang, may instances ba na yung skills mo sa choir, ito na, ay nakatulong sa professional life? Or how about vice versa in terms of that? Na yung professional life mo nakatulong naman dun, or yung professional life skills mo nakatulong naman sa choir? Sa tingin ko, decision making. Okay. Kasi yun talaga yung pinakakulang sa akin, yung pagiging indecisive ko. Yung hindi ako makapag-decide na, kailangan ko na ibang tao para mag-approve ng decision ko. Pero pagdating kasi sa choir, parang walang mangyayari kapag you won't step up eh. Parang sa choir kasi natin na hindi tayo sanay na walang nag-lead, walang nag-step up. Pag walang nag-step up, walang mangyayari. So that's what we're doing right now, na parang we have to take the decision for something to happen. Which is nahirapan din naman talaga tayo. Siguro, may makakaintindi din yan na ibang mga tao na gusto mo namang mag-step up, pero meron ka kasing iniisip na baka mali. May maging negative na impact yung gagawin na yon. Maraming kasi, pero yun nga, kung hindi kasi magte-take ng risk, kung hindi gagawin, o hindi susubukan, I don't think may mangyayari. Yun kasi yung nangyari sa choir. Na, kung wala yung bawat isa sa atin, wala yung nag-make decision in terms of, I don't think may magaganap. We all know that. Diba? So, how about this one is, ito naman, pagdating naman dun sa perspective ng on women's empowerment naman across generations. As we all know maraming age or generations na part ng choir, na especially us naman. So ngayon, sa choir naman or sa experience mo, paano nag-evolve yung societal views sa role ng women from before hanggang ngayon? Dami. Not just within the choir Kasi ngayon, ngayon parang uso na yung mga single moms, mga, alam mo yun, parang dati kasi, bakit? Uso talaga. Uso talaga. Ay, uso ba? Ano ba dapat term? Nangyayari? Pero dati kasi, di ba? Laganap kasi. Laganap siya. Di ba, traditional naman kasi talaga dati is yung mga babae sa bahay lang, nagluluto, meron ganun pa din yung paniniwala, very traditional pa din sila. Tapos yung mga babae hindi nagtatrabaho, sa bahay lang, di ba? Kailan lang naman din nagkaroon ng rights yung mga babae na mag-vote for president or elections. So, yun ang laki ng pinagbago. Kasi ngayon, especially nung pumasok yung Gen Z na generation, ang dami ng pagbabago when it comes to as simple as wearing clothes, giving clothes. Mas na ngayon, mas open na ngayon yung society sa crop tops, sa mga maikli na damit. Sa mga labas ang balat, mas maraming Although marami pa din because of their religion na hindi pa din appropriate para sa kanila. Pero mas naging open yung society sa mga ganon. Tapos pagdating naman sa mga... Yung it's your fashion, it's your choice. It's your body, diba? Next is yung sa mga roles ng mga babae, I don't think na na existing pa din. Siguro, existing pa din, pero hindi na katulad ng dati na pag babae ka, dapat tagaluto ka, tagalinis ka. Alam nyo, may nakita ko na quote, hindi ko maalala kung anong exacto kasi English pa. Pero parang teach your sons how to be a good husband something. Alam ko, teach yourself how to fish. Parang ang labas kasi ng quote na yun na parang teach your sons din also kung paano gumawa sa bahay, yung magluto, maglaba, maglinis. Parang hindi sila nakadepende dun sa wife nila someday.
Kasi para sa akin na personal view ko, ano kasi siya survival mode. Charot. Survival something siya sa buhay na kailangan mo talaga siyang matutunan. Kailangan mo mag-adapt. Oo, hindi mo siya sa panahon ngayon, hindi mo siya pwedeng iasa lang sa babae na gender roles. O kaya vice versa. Kasi dumating yung sa point siguro is na naging sexist kasi yung mindset ng lahat. Just because ang laki talaga nung culture impact at the same time. Yung pagiging traditional, yung general. Kaya nga, di ba yung sinabi ko nga, yung generations mindset before, yun yung isa sa nabi-break. Pero tingin ko, tama ka din naman din sa sinabi mo kanina, hindi siya nawawala. Meron pa din. Pero just to clear, kasi yung women empowerment, napag-aralan namin to, and it's not always about women. Sometimes it's about both genders, all genders. Kasi sabi nga nila, hindi porket women empowerment kailangan babae lang. Babae lang. Hindi. As much as may roles ang mga babae na pinapaniwalaan traditionally, ganun din sa lalaki. Kasi diba dati yung mga lalaki, dapat kapag lalaki ka, provider ka, dapat kapag lalaki ka, ganito, malakas ka, hindi ka pwede umiyak. Hindi ganun. So, to be fair, hindi lang dapat mga babae yung kailangan i-break yung expectations ng society sa kanila. Dapat lalaki din, diba? So, hindi porket lalaki ka, bawal kang umiyak. Lalaki ka, bawal kang ganyan. Lalaki ka, dapat mas mataas yung sahod mo or maano yung trabaho mo kaysa sa... Bawal kang mag-anak kasi taas ng ego ko. Diba? So, ayun. Yung tipong, hindi naman yung isa sinasabi, which is true, nangyayari talaga yun, na yun yung naging perspectives nila sa life yun yung nagiging tingin nila, yun yung nagiging pananaw nila. Pero totoo din naman yung sinasabi mo na women empowerment is not just all about women. Diba? Pero dumating din sa point kasi na hinanap din kasi ng kababaihan yung term na equality. Because hindi patas yung nagiging bigay or pagtingin sa mga kababaihan. Yun din naman yung tingin ko na isang bagay. Pero nagkaroon din kasi ng wrong connotation even before. Na pang-babae lang siya. Pang-babae lang siya. Pag equality, dapat babae lang. Hindi kasi ganun. Gender equality nga so dapat pantay pa rin. Hindi rin babae. Tinitignan mo ng pantay. Based dun sa kakayahan niya. May mga parameters ka din na tinitignan. Kasi hindi naman lahat ng tao pare-pareho ng kakayahan, pare-pareho ng kwalifikasyon. May tinitignan din tayo doon. So yun yung mga bagay. As long as hindi naman sinabi na, bawal ka dito mag-apply kasi bading ka o lalaki ka. Pambabae lang dito. Hindi naman ganon. Right now, di ba nakikita natin sa mga parlor, yung mga hairdresser, ang dami ng straight na lalaki na nagtatrabaho. But before, ang mindset din nila, stereotyping. That's the right word.